lahat tayo may imperfections. Kasi wala naman talagang perfect di ba? Pero alam mo ba kapatid, na may mga bagay ka pala na posibleng nagagawa mo every single day na para sa mga kalalakihan, especially sa partner mo, ay hindi okay. Yung akala mong normal lang para sa'yo, possible hindi pala okay sa kanya. Very good thing kapatid, ilalantad na natin yung mga bagay na to. Kaya kung interesado ka malaman kung ano yung 7 bagay na hindi okay sa mga kalalakihan na posibleng nagagawa yung mga kababaihan, tara kapatid, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Dario Pimo at gumagawa ako ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at may bigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. At ang unang-unang bagay kapatid na minsan okay para sa atin dahil normal na nagagawa natin to pero hindi pala okay sa mga kalalaki na dapat mong malaman ay yung bad temper o magkakaroon ng maikling pisi, paikling pasensya. Well, for some, pwede mong sabihin na okay lang, ganyan naman talaga ako, maikli talaga yung pasensya ko. Hindi ako yung mag-a-adjust sa inyo, kayo. Yes, ikaw yan. At yung lalaking para sa'yo, tatanggapin ka na ganyan yung ugali. Pero kapatid, kung kaya mong bawasan, kaya mong pigilan, kaya mong i-minimize kapatid, gawin mo. Dahil kahit ikaw ang nasa sitwasyon ng partner mo, di ba? Kung maikli yung pasensya niya, meron kang pagkakataon na mapupuno ka na rin, mapipundi ka na rin, mapapagod ka na rin, di ba? Again, hindi mo kailangan baguhin kung sino ka. Kasi hindi ka magiging malaya sa relasyon nyo kung pipilitin mo magbago para mag-cope sa kagustuhan ng partner mo. Pero kung alam mo naman sa sarili mo na hindi nakakabuti yung mga nagagawa mo sa relasyon mo, baka kailangan mo mag-step back. I-assess yung sarili mo, tingnan kung may mali ka bang nagagawa sa relasyon nyo o may mga bagay ba siya na nakikita mo na kinaiinisan niya na nagagawa. Baka pwede mong bawasan, pwede mong habaan yung pasensya, pwede mong i-minimize, di ba? Para maiwasan yung misunderstanding na posibleng lumaki at lumala sa hinaharap. Kaya kung meron kang ganito na sobrang ikli ng pasensya mo, gawan mo ng paraan kapatid para hindi madamay yung taong mahal mo sa problemang meron ka sa sarili. Okay? Proceed tayo sa ikalawa, which is yung pagiging possessive natin, yung pagiging controlling natin. Yes, merong mga taong ganito yung pag-uugali na gustong-gusto lang minamanipula yung taong mahal nila para gawin yung mga bagay na gusto nila para sa kasarili nila, di ba? Hearing those things pa lang na kinokontrol ka ng ibang tao, talagang puputok na agad yung ugat sa utak mo na bakit ko hahayaan to, di ba? At hahayaan ko na pumasok sa buhay ko yung taong hindi ko mapipil na malaya ko, di ba? Sobrang hirap mabuhay sa araw-araw na yung taong inaasahan mo na susuporta sa'yo, magmamahal sa'yo, magpoprotekta sa'yo, malalaman mo na kinokontrol na niya yung buhay mo at hindi mo na napipil na may kalayaan kang magdesisyon para sa sarili mo, di ba? Kaya kung may ganito kang traits kapatid at kaya mo namang bawasan, kaya mo namang iwasan, gawin mo kapatid para sa ikabubuti ng relasyon. Okay, proceed tayo sa ikatlo, which is yung feeling natin, alam na natin lahat. Yes, may mga bagay ka na pwedeng ikaangat sa taong mahal mo. Experience mo, yung mga pinagdaanan mo sa buhay, kahit yung edad mo, pwede mong ikaangat yan sa kanya. Pero kapatid, may mga bagay ka na hindi rin alam sa mundong ginagalawan mo, di ba? At hindi masama na mabigyan tayo ng ibang tao ng idea tungkol dito sa mga bagay na to. Kunyari, hindi mo alam kung paano madaling buksan yung isang lata ng sardinas. At alam ng partner mo kung paano mas madali itong gawin. Hayaan mo siyang gawin yun, di ba? Less time, less stress, less worries, di ba? Kaysa ipipilit mo yung bagay na hindi mo naman talaga alam na pwede pang maging cause ng away nyo sa relasyon nyo. Kaya kung may ganito kang ugali kapatid na feeling mo, alam mo lahat ng mga bagay, kung kaya mong i-minimize, gawin mo kapatid. Na hindi yan makakatulong sa relasyon nyo at sa pagkatao mo sa inaharap. Okay? Proceed tayo sa ika-4, which is yung pagkakaroon natin ng napakataas na standard. Yes, hindi mo dapat babaan yung standard mo bilang babae. Kasi yun ka Yun yung worth mo. Yun yung halaga mo. Yun yung nakikita mo at
na po-portray mo sa pagkatao. Pero kung i-imitate mo yung iba na sobrang taas yung standard para lang magaya sila, na ikaw sa sarili mo alam mo ay hindi mo naman talaga kaya, ay hindi na makakabuti yan sa'yo. Sabi nga nila, lahat ng sobra masama. Kung alam mong hindi makakabuti sa pagsasama nyo, kung alam mo na nagkukos na ito ng problema sa relasyon nyo, kung kaya mong i-minimize kapatid, bawasan, liitan, at kung kaya mong natanggalin sa ritmo ng katawan mo, gawin mo kapatid para hindi na ito mag-cause pa ng another problem sa pagsasama niyo. Okay? Proceed tayo sa ikalima, which is yung paninira sa mga taong mahalaga para sa kanya. Yes, meron tayong ugaling ganito bilang Pilipino, di ba? Na nakasmile tayo sa harap ng mga taong gusto nating bigyan ng ngiti. Pero usually, deep inside, di ba? Para tayong mga taong may evil eye na naghahanap ng paraan para masiraan tong tao. Diba? Lalo na kung nakikita mo na nakakaangat siya sa'yo. Aminin man natin o hindi, may ganito tayong traits. And it's up to us na lang kung paano natin itong i-minimize, diba? Babawasan ng gusto hanggang sa mawala na sa pagkatao natin. Dahil hindi ito makakabuti sa relasyon natin, hindi ito makakabuti sa pagkatao natin, at hindi ito makakabuti sa buhay natin, kapatid, na nagtatrash talk tayo ng ibang tao. Diba? Lalo na kung yung taong yun ay mahalaga sa taong mahal mo. Yes, posibleng pinapakinggan ka lang niya ngayon, pero deep inside him, kapatid, hindi okay sa pandinig niya at sa pakiramdam niya na may ganito kang sinasabi sa mga taong mahalaga para sa kanya. Kaya kung kaya mong iwasan, kung kaya mong limitahan, gawin mo kapatid. Dahil malaki ang magiging impact niya sa pagsasama niyong dalawa. Okay, proceed tayo sa ika-6, which is yung pag-criticize sa partner mo. Kung constructive criticism yan, kapatid, makakabuti yan sa partner. Pero kung i-criticize mo siya dahil sa kakulangan niya bilang lalaki, then talaga namang sobrang painful yan para sa mga kalalakihan. At kung maaari kapatid, huwag mo nang gawin dahil hindi yan makakabuti sa pagkatao ng taong mahal mo at syempre sa relasyon na iniingatan yung dalawa, di ba? Kung ginagawa mo yan kapatid, yung pagkikriticize sa partner mo para magbago siya, hindi yan yung pinakamabuting way para gawin yan, di ba? May mas maganda pang paraan para makita niya yung pagkakamali niya at mabago niya yung pagkakamali niya na yun para mas maging better siya para sa iyo. Hindi sa pagiging critic mo sa buhay niya, kundi sa pagpapakita at pagpaparamdam sa kanya na may chance pang baguhin niya yung pagkatao niya na hindi mo nagugustuhan, na hindi nakakabuti din sa kanya, na hindi mo siya kinakailangan i-criticize. Kaya, kapatid, kung meron kang ganitong ugali, kung kaya mong iwasan, pigilan, limitahan, gawin mo kapatid. Okay? Proceed tayo sa ikapito. Last but not least, kapatid, ikapitong bagay na hindi talaga okay para sa mga kalalakihan na posibleng nagagawa mo sa relasyon ay yung pagiging sobrang selosa. Yes, hindi okay yan sa mga kalalakihan, lalo na kung nasa LDR relationship kayo, na halos lahat na lang ng bagay pwede mong pagsilosan to the point na kinakailangan niya ng magsuot ng napakaraming maskara para mapigilan niyang magalit sa'yo at ilabas yung totoong nararamdaman niya para lang hindi na kayo mag-away, di ba? Kapatid, kung meron kang masamang pinagdaanan sa nakaraan, hayaan mo yung maiwan sa nakaraan. Hindi mo kailangan yan i-present sa kasalukuyan dahil hindi yan makakatulong sa pagsasama niyong dalawa. Hindi yan makakatulong sa relasyon na gusto mong magtagal. Yung pagiging silosa natin, kung nasaktan tayo sa nakaraan at niloko tayo sa nakaraan, hindi valid reason yun kapatid para mawalan na tayo ng tiwala sa partner natin in a present time kapatid. Kaya kung kaya mong pagkatiwalaan yung partner mo nang hindi niya kailangan mag-explain kung ano yung mga bagay na kailangan niyang gawin, gusto niyang gawin, currently ginagawa niya dahil hindi ka nagiging silosa, then gawin mo kapatid. Iwasan mo yung pagiging silosa dahil hindi yan makakatulong sa pagsasama niyo ng dalawa. Okay? So, hope nakatulong tong video na to sa inyo. If nakatulong nga naman, please help me share this to your loved ones na posible natin matulungan ng video na to. Para nakatulong na kayo sa kanila, nakatulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng OFW viewers natin, sa mga viewers natin dito sa Pilipinas, na walang sawang nanonood, sumusuporta at lagi naka-tune in sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa palagi niyo panonood at pagsuporta. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. So, ayun na mga kapatid. Maraming salamat sa panonood. And I will see you on my next vlog. Ingat ka din palagi kapatid.
May God bless you. Peace. Whenever your heart is broken,